good there, it looks way better in real life. Sarap talaga. Let me ask you a question. When was the last time you did something for the first time? Matagal na ba? O kanina lang? Or ngayon lang? Whatever the answer is, just always remember that if you want to live life fully, we must be willing to leave the familiar and dare to venture the unfamiliar. I'm Andy Eigenman, and I'm here to prove to you that there are no excuses for discovery, for traveling, and in enjoying life. Kaya samahan niyo akong sulitin ang aking free time in and around the Philippines. Excited na ba kayo? Mag-empake na kayo ng very life. Tara, let's! Islands. Pero ngayon, we will discover and experience other adventures Pangasinan has to offer. From nature tripping, extreme activities, hanggang sa food trip, gagawin natin yan. What are we waiting for? Let's all have fun in Pangasinan. Tara, let's! Home of the 100 Islands. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating Pangasinan trip kung hindi tayo mag-island hopping. So, nandito tayo ngayon sa Lucap Wharf para makapag-register at magrenta ng bangka na magdadala sa atin sa mga islands. Tara, let's! Hi, Andy. Hi, Louie. Yes, good afternoon. Gusto ko po sana mag-island hopping today. Pwede ko po ba malaman kung magkano yung boat rental? First po, you need to pay environmental. 40 pesos for the environmental, 30 for the entrance, 10 pesos for the insurance po. So, 80 per head po. Then yung boat po ninyo, kung halimbawa kayo is nasa maximum of 15 person, 2,000 pesos po. Di bali ito po is service boat, standby yung boat sa inyo, any island na inyo pong magugustuhan po. Ikaw ang pipili kung saan mong gustong pumunta na island? Yes po, ma'am. So, pwede kayong mag-decide, pwede kayong mamili ng island, you can stay for how many minutes or hour na gusto po ninyo, ma'am. Ah, okay. So, yung island hopping, kahit ilan pwede mong piliin? Yes po, ma'am. Di ba 100 islands? So, Yes, ilan ba yung islands? Bilang po ng 100 islands is nasa 124 islands po. 124 Yes po. islands. But ang po natin, islands na meron po mga sand portion is nandito po, around 18 to 20 islands. Then the other islands po is pass by po. Pwede siyang mabisita through sightseeing po, ma'am. Dahil sila is mga walang sand portion makikita po. lang. Ang iba pa po naming activities is located po dito sa Quezon Island. Also, zipline is available. Helmet diving, jet ski, banana boating, parasailing. Meron din po sa area. Helmet diving? Yes po, ma'am. Interesting. Meron din rin pong underwater cave po sa may Marcos Island. Tinawag po siyang Imelda Cave po. So, pwede silang pumunta ron to do the cliff diving. Doon ba siya? Yes, ako po. Nandun pala si Imelda Marcos. Yun lang. Dito rin? Hello, ito po yung bayad ko. Okay, nakuha ko na yung resibo ko. Excited na ako magsimula mag-island hopping. Kaya, tara, let's! Tara, let's! Island hopping time! We just left Lucap Wharf. Ngayon naman, nakasakay na kami ng boat. Papunta kami ng Quezon Island para mag-helmet diving. I'm so excited! Actually, hindi namin first time mag-island hopping dito sa Taralets. Kasi dati, nagawa na namin yan sa Mindoro episode namin. It was my first time island hopping in Mindoro then, and it's also my first time island hopping here in Pangasinan. So, I really don't know what to expect, but I'm curious to see kung ano naman yung mai-offer ng mga islands na meron dito sa Pangasinan kumpara sa mga meron dun sa Mindoro. Medyo malakas yung hangin ngayon, so
sobrang lamig ng tubig. Ito yung Bat Island, kaya puro paniki. Na nakasabit sila ngayon, natutulog sila kasi diba they're nocturnal. Pero they're so big. Ang dami nila at ang lalaki nila. Ayun silang lahat natutulog. Tulog pa sila eh. Huwag tayo maingay, baka magising. Joke. Nandito na tayo sa dive site sa likod ng Quezon Island para subukang mag-helmet diving. Tara, let's! Hello, kuya! Gusto ko pong mag-helmet diving today. Pwede po pong malaman kung magkano? Bali, ano po ma'am, 400 per dive po siya. Then bago tayo mag-dive, kailangan po natin mag-sign ng waiver. Okay, pero 400 per dive, ano yon? Gaano katagal? 15 to 20 minutes po ma'am. Gaano kalalim yon at ano ang makikita ko dyan? Bali, ang lalim po niyan ma'am, at 12 to 15 feet ang lalim. Okay, and Then then? makikita po nyo sa ilalim yung mga clams, mga corals, then iba't ibang klase ng isda. Bali, yung sa helmet po, yung hangin niya po, tuloy-tuloy naman po siya. Nakakahinga kayo ng normal, tulad po dito sa taas. Bakit ang bigat? Sa taas po ma'am, sa 30 kilos po yan. Pero pagdating naman po sa baba, gagaan na po yan kasi dyan po na magiging pabigat nyo sa ilalim. Then bago tayo mag-dive ma'am, turo ko sa inyo yung mga sign. Ito po yung okay. Parang sa diving lang? Yes po, parang sa diving lang po. And up, then down, then problem pag may problema lang kayo. Then medyo concern lang po namin sa helmet yung sa pressure po. Ipasok nyo lang po sa loob ng helmet yung ilong para makapag-equalize. Okay, I think I'm ready. I mean, I've never tried it before because there's always the option of going diving or snorkeling. So, medyo excited din ako kasi I guess it's a simplified version of diving or like just exploring underwater life without having a hard time breathing. Kasi nakakahiya. Even with all the fish, because I was wearing that helmet. So, wala ka masyadong kailangan effort, di ba? Natakot ako kanina kasi inisip ko baka may tubig na papasok. But then, when I was down there, I got how it works. So parang, hindi naman siya delikado rin. Masaya siya talaga. And I feel like even my 5-year-old daughter would be able to do it, no fear. Helmet diving. Ngayon naman, nandito na ako sa Marcos Island. 2 minutes away lang siya from Quezon Island. Mag-cliff diving ako at saka titignan ko yung Imelda Cave. We're here in Marcos Island. Tara, let's! Maglalakad tayo for 2 minutes para makaakyat na sa taas kung saan yung point para tayo ay makapag-cliff jumping. Tara, let's! Ang
Ganda ng view, oh. And you can see how clear the waters are from up here. Grabe, ang ganda, oh. I think dami mga bats. But it's so pretty, it's so beautiful. I don't know if it looks good there, it looks way better in real life. Pero amoy paniki. Dito ako mag-cliff jumping sa loob ng cave and meron akong life vest. Kasi regulation yun dito sa kanila na kailangan mo mag-life vest pag tatalon ka. Kapag wala kang life vest, hindi ka pwedeng tumalon. So, okay na rin yun para tayo maging safe. Let's follow the rules. Gano'ng kataas yung tatalonan? Saan po ako tatalon? Ito po ma'am, bali yung taas po ng tatalonan, nasa 15 feet po yan. Ngayon po, yung lalim ng tubig, nasa 8 feet po yung lalim ng tubig. Okay. I'm ready to jump! Tara, let's! Woo! Pupunta tayo sa Governor's Island para subukan mag-banana boat with the Terralex team. Andito na tayo ngayon sa Governor's Island kung saan mag-banana boat kami ng Terralex team. Tara, let's! All geared up and ready. Tara, let's! Ang saya ng mga naging activities natin today. 100 Islands is the first national park here in the Philippines. Yet, it's actually my first time coming here. Kung iisipin mo, ang rami pa palang mga lugar dito sa Pilipinas that have been around for so long na pwede nating mapuntahan na hanggang ngayon nananatili pa rin siyang maganda at enjoyable. Kaya sobrang na-enjoy ko talaga yung trip ko dito. Pero, hindi pa dito nagtatapos ang ating Pangasinan trip. Marami pa tayong gagawin. Tara, let's! After ng island hopping, ano pa bang magandang gawin kung hindi ang kumain? Just 15 to 20 minutes away from Lucap Wharf, matatagpuan mo na ang Eliana's Ihaw-Ihaw na sinabi nila ay binabalik-balikan daw talaga dito sa Pangasinan dahil sa masarap nitong pagkain. Tara, tikman natin. Tara, let's! Hello, ma'am.
good afternoon po. Hello, narinig ko na yung mga tao talagang pumupunta sila dito sa Pangasinan at dumadaan sa Elianas dahil sa masasarap yung pagkain. Pwede ko bang malaman kung ano yung mga binabalik-balikan? Yes, ma'am. Meron po tayo ng seafood platter kasi yun po yung binabalik-balikan dito sa atin. Include po ng seafood platter natin, meron po tayong inihaw na hito, inihaw na bangus, inihaw na puset, meron din po siyang shrimp, tsaka meron na rin po siyang inihaw na talong at tsaka meron na po rin siyang mangga at tsaka pag-goong na alamang. Sige, kompleto na yun. So, Yes, ma'am. yun na, gusto ko nang i-order yun. Okay po. Pero ano pang ibang pwedeng tikman besides sa seafood? Meron din po tayo nun, ma'am, tinolang manok. Native po yun, ma'am. Organic din po yun. Alaga po yun ng amo namin. Kasi meron din po silang farm. Meron din po tayong adobong pato. At saka native din po yun, ma'am. Dati nung napunta tayo ng Laguna, sobrang I was raving about their duck adobo. So, gusto ko rin yun i-order. I'm sure magugustuhan ko rin yun. And also, syempre, yung tinola na rin. Yes, ma'am. Thank you! Excited na ako matikman yung mga pagkain nila dito. Sobrang nakakapagod talaga mag-island hopping. Sobrang worth it naman. Pero minsan yun din yung isang masarap gawin eh. Yung kapag ka may ginawa ka na sobrang active mo, minsan yung motivation mo, grabe. Mamaya kakain ako ng sobrang dami at sobrang sarap. Hello, ma'am. Ito po yung seafood platter po natin dito sa Elianas. Sabi ko na nga ba, tama yung pinili kong kainan. So, may sulit to. At favorite na favorite ko tong grilled hito. Ito po yung adobong pato natin dito, ma'am, sa Elianas. Iba siya, mukha siyang masarap. Lagi ko siya dito. Yes, ma'am. At ito po yung tinolang manok na native po. Mukha rin siyang masarap. Yes po. Excited to eat. Excited to dig in. Sarap. Sarap talaga. Paano? Binabalatan pa kaya ito? Kinain ko na, too late. Ay, kinakain ata eh. Kasi crunchy siya. Gets ko na talaga kung bakit binabalik-balikan tong Elianas restaurant dahil napakasarap naman talaga ng mga pagkain. At kahit ako, babalik ako dito. First day pa lang yan, ang sarap na ng kain ko at ang sarap na ng mga adventures na ginawa ko dito sa Pangasinan. Next time, tuloy-tuloy pa ang ating adventures dahil non-stop ang fun dito sa Pangasinan. Pero sa ngayon, kakain muna.